And ayan, welcome to my video guys, kung saan magre-review na naman tayo. Small review ng nabili kong train engine mula sa Lazada. And ito nga yung tinatawag na, or yung brand na Hanfei. Hindi pala siya Hanfly, sorry guys. So Hanfei. Tapos ayan, power train model, HO gauge. Yan, 1:87. So nakalagay dito, the highly detailed world train model brings you a more realistic sensory experience. Okay, malalaman natin yan in a few minutes. But then, hindi pa ako nakapag-review hanggang ngayon kung ano ang Hanfei, to be honest. So, bili lang tayo ng bili hanggat kaya. And to be honest, mas affordable ito sa ibang, or affordable siya para sa akin, ha. Pero tingnan natin muna kung ano ba yung mga mare-review natin small. I'm no expert pagdating sa ganitong review, pero as sa mga experience ko sa mga nauna kong mga engines, ikukumpara ko lang sila and sa mga napapanood natin. So, first cam, nung nakita nyo kanina, nung binuksan natin, is meron itong manual. Yan. So, Hanfei, number 67000. And as you can see guys, eto yung parts niya. Tama yung pag-uusap namin ng fellow railroad modeler ko dito sa Pilipinas, sa Sinante, na yun nga ay ilaw. So mamaya makikita natin kung paano gumagana ito. Alright, so here is the model itself. Ayan. So eto, isa siyang blue engine. And just to share with you guys, kung makikita nyo, ito yung nakalagay sa kanya, train. Tapos, 258632 yung number niya. And, dito sa unahan, nakalagay din ay, kita ba? Dapat pala ayos natin yung camera. Uy, nag-i-slip. So, ang nakalagay din ay train. Now, guys, again, not to, obviously, familiar ako dun sa livery niya. And, this is a French engine. So, para sure kung anong model muna ito, ni-research ko muna yung tawag dito, yung prototype nito para meron tayong ma-share or maipakita sa inyo. So, upon research, na-verify natin na siya ay isang French engine. Siya ay SNCF Class BB 67000. So, hindi natin sure kung bakit siya ginawang train lang ang road name. Pero okay na rin naman yan. So, ayun nga, hindi natin alam kung bakit train at trade do sa unahan na nilagay nila, hindi yung hindi yung mismong line ng French National Railway o yung tinatawag natin na SNCF or Société Nationale de Chemin de Fer Francais. Taray. Anyway, so, review na natin itong engine. So guys, fairly enough, itong train na ito is analog, and kung nakita natin sa manual, ay hindi siya design or i-ano pa siya, i-modify mo siya para siya ay maging digital. So dun sa mga nagdi-digital, at least meron na kayong idea. And as nakita natin sa photo kanina, so tama naman, ito yung headlight, but then this is supposed to be the tail light, yung nagpupula. Tapos ito yung sa taas na headlight. Ayan. So, hindi ko alam kung ito pagdating ng panahon ay i-modify ko. Yan. Pero, na-test ko na yan kanina actually. Gumagana yung headlight niya. Pero wala siyang tail light. Supposed to be bidirectional siya. Yung pag naka-forward, naka-headlight. Tas yung kabila naka-red or tail light. And vice versa pag naka-reverse. Kaso, yung isa dito, hindi ko lang sure kung itong side na to o yung kabila. Kapag naka-forward na, naka-headlight pa rin yung isa. Tas itong isa, pag naka-forward yung kabila, ayun, patay yung kanyang headlight. Anyway, it's not really a big deal for me since at the end of the day, model lang to, mga laruan lang to. So, pero dun sa mga naghahanap ng realistic operation, I think i-modify nyo to or it's not for you. Now, magsimula tayo dito sa kanyang coupler. So, obviously, standard European couplers yung gamit niya. Ang isa ko lang napansin ay masyado siyang mahaba. Yan. Kasi by experience, sa ngayon yung mga manufacturer, yung socket, ito yung tinatawag na name socket, yung gray na yan.
dapat yan ay nandun sa part na yon, masyado siya nakalabas. Tapos malaki pa yung coupler na gamit niya mismo. But then, pwede mong paltan tong coupler na to, which is in my case, I will. Siguro sa mga darating na panahon pag sinipag. Papaltan ko to ng Marklin coupler. Bakit? Meron ako dito, iaanin ko pa yon. Tsaka para mas maliit yung kanyang gap sa rails. Kasi kanina i-connect ako, ang layo talaga. Otherwise, hindi naman siya masama kapag hindi ka naman pero kahit papano, gusto kahit papano mas malapit yung mga bagon. So, buffer, hindi ko pa siya guys talaga inuusisa, pero I think pwede matanggal yung buffer, nakahiwalay itong gray na yan. And then yung facade nung kanyang supposedly coupler beam, molded siya, wala na siyang ibang pwedeng i-apply dyan. Unless may mga detailing kayo, parts, nasa case ko meron naman, kaso tsaka na lang. And obviously guys, nung binuksan ko yung account kanina, wala kayo nakita kasamang parts na pang-accessorize maliban doon sa manual. So that's it. It's not that expensive kumpara dun sa ibang brand new na mga train models, pero it's not bad for me either. Tapos yung kanyang horn, yan, tingnan natin horn niya. Uy, nahirapan tayo mag-macro. Ayaw niya. Okay, fine. Kanina okay ni ayaw niya. So anyway, so ayun. So yung horn niya, fair enough. Meron ng butas. Kasi dati yung ibang horn ng mga mumurahin na models, talagang flat lang yan. Pero ngayon, at least nag-effort sila. Tapos, ayun yung wiper na painted naman. Tama ba ako? Painted yung wiper. And, guys, meron siyang interior. Sa ngayon, wala akong planong buksan siya para lagyan siya ng mga drivers or whatsoever yan muna. Kasi hindi naman siya ganun ka-visible. Ayan. And as you expect sa medyo mumurahing locomotive, yung kanyang mga handrails ay molded. Hindi siya separately applied. So that goes lahat dyan. Pero sa akin, opinion ko, maganda naman yung pagkakalagay. So it really doesn't matter. So yung kanyang mga tracks is quite nice sa pagkakamolded. Though hindi ganun karami yung details. Hindi ako ganun kapamilyar sa details ng tracks ng engine na to. Pero base doon sa mga sinauna kong engine, this is okay. Kasi hindi siya puro flat surface. Meron siya mga molded talaga dyan. So, ayan siya. 258632 train. Tawa nga kami ng tawa tawa ako ng tawa na sinare ko to dun sa friend ko. Ba't hindi SNCF nakalagay train? Isa ko illegal. Illegal siya. But then hindi nga natin alam kung ito ay dating kino-commission ng mga western manufacturers para gumawa ng mga trains. Ayan. Then tingnan natin yung roof details niya. To be honest, guys, yung roof details niya is maganda yung mga molds. Kasi kung kayo ay nakaranas dati ng mga sinaunang train na mumurahin din, actually kauna-una akong train engine is also a French engine. Hindi ganyang kaganda yung mga molde ng mga latches, mga vents, yan. At ang isa nakakatuwa dito, yung kanyang electric fan. Talagang grill siya. Dati kasi molded lang yan na crisscross. Pero ngayon molded siya. Tapos meron siyang molded na fan sa loob. Okay, so next part, tingnan natin yung underbody. So makikita natin na basic lang siya. Walang kadeta-detalye yung tracks niya sa ilalim. And then tingnan natin, meron ba ditong moldings ng brand? Walang nakalagay. Pati dito usually dapat, di ba, sa ibang manufacturer nakalagay din yung brand. So wala tayong nakikitang hand fee. And then ang nakalagay lang dito is QC Pass. Yan. Kung ano man yung number na yan. And yun. So nga pala, pinalta ko na siya ng coupler habang nag-edit ako ng video dito. Kasi naiirita ako dun sa coupler niya. So taliwas sa sinabi ko, hindi Marklin na nilagay ko, kundi yung isang Rocco coupler ko dito. Ani ko pa yan, di yan na ginamit ko. Magamit na sa ibang wagon yung ibang coupler ng Marklin. So, underbody details, ayan nga, basic. So, merong tornilyo doon. So, to open the engine, I guess. Pero wala pa ang planong buksan yan. And then, yung gulong,
Isa sa mga features na gusto ko sa gulong is wala siyang traction tire. And personal experience sa traction tire dahil madalas ay European engine ang aking mga tren, dagdag maintenance pa ang traction tire. Doon nakakadagdag talaga ng pulling force ang traction tire. Pero kung ikaw yung nakatira sa isang bansang tulad ng Pilipinas na hindi mabilis makakuha ng traction tire, it's a nightmare. So para sa akin, okay yan, walang traction tire. And guys, i-share ko lang sa inyo isang something. Yung kanyang coupler socket o yung coupler box, ito. Nakakatuwa siya. Ngayon ko lang nakita tong features na to. Meron siyang spring. So, ayun siya. So, siya yung nag-a-act na parang buffer din siguro. It's a nice feature na wala to sa ibang train ko pa. Sa mga trains ko dito. Ngayon lang ako nakita ng may spring yung coupler socket niya or coupler box. Yun nga lang, dahil siguro nilagyan nila ng mechanism, ang haba nung nung kanyang coupler socket na supposed to be hanggang lang to, hanggang beam lang. Pero ayan na siya. Hindi ko alam kung tatanggalin ko yun kasi nag-decide na ako kung ano yung likod. So ito yon, according na sa picture na pinakita ko sa inyo kanina. So siya yung likod and ito na yung magiging harap. Ayan. Okay, tingnan lang natin ito. Yung side, ito yung kabilang side, guys. So, guys, hindi ko pa alam yung pulling capacity, yung maximum pulling capacity nito. Pero, I assume, dahil ito ay bagong train, pwede nitong hilahin yung mga consist na ginagawa ko, yung mga tipong 10 wagons na mahahaba, yung mga ganon 9. Kasi bagong generation ng mga train models. But then, other than that, I think it's fair enough kasi hindi naman siya ganun kamahal kung tutuusin. So, yan yung ma-review ko muna about this Hanfi model number 67000, which is sa totoong buhay. Ito ay SNCF Class BB 67000 na ginawa lang nilang train ang road name imbis na SNCF pati yan. So, thank you for watching my small video. Panoorin nyo lang yung konting patakbo ko dahil wala tayong layout ngayon. And enjoy the pictures afterwards. Thank you for watching this small video and have a great day.